Para sa 700 mo, panalo na pa rin. Hindi malobo yung mga gantong Maxis eh. Ano siya, malight bulb yung ganto. Pero ubra ba yan sa 40mm natin na rims na gagamitin? Ubra yan. 2.4 na yun eh. TR na ba yan? Yung high roller hindi pa, pero yung DHF TR. Pero EXO na. Oo, pero XO to. Pero machuchubless ba natin yan? Oo naman. Sa tubeless ready lang naman kasi madalas ano yun, yung mas mataba lang ng konti yung labi. Eh, tubeless ready naman tong rim, kaya wala na magiging issue. Huwag lang may wiggle. Yung mga puting ganito, hindi ma-wiggle yung ganito eh. Pag mga OEM, yung mga aftermarket ang laging nagwi-wiggle. Okay, paliwanag mo nga yung kung bakit kulay puti yung logo ng Maxis. Pag yung mga puting Maxis, most of the time OEM, yung mga dapat ikakabit sa mga built bike. Tapos nangyayari, siguro nakakancel yung order, nakakancel yung build. Binebenta na lang nila ng retail. Ayan puti. Ayan yun yung logo. Oh. So sa ganyan, original pa rin naman yung Maxis, pero yun nga, OEM talaga siya dapat. Karaniwan, mas mura na kukuha ng ng mga bike manufacturer. Oo. Kasi wala siyang packaging. Yung mga ganito, as in literal na nakasiptay lang na isi-ship din sa mga factory. Parang yung mga Shimano din dati na naka-plastic lang. Kaya pala nakasiptay lang din yan ngayon. Tapos wala yung karton na kasama. Ready to, naman na kasi talaga to eh. Ready to mount na lang din sa mga, sa mga bikes. Na, compressor, di na mahirapan, no? Basic na to. Yan, nahanginan naman, 30 PSI, di ba? Sabi sa'yo, hindi malobo. Hindi nga malobo. Oh. Di ba? Pag mga lumang Maxis. Wobble check nga. Clearance check. Hindi, wobble check mo muna. Wobble check ba muna? Uy! Meron? Straight as an arrow, oh. Meron ba? Wala. Straight na straight tayo. Ang tanong, kasya ba? Test fit muna namin yung gulong kung kakasya dito sa frame. 40mm na rims, tsaka 2.4 na tires. Kung magkakasya dito. Pag hindi ko kapalitan namin ang tires na 2.3. Pero baka mas malobo pa yung 2.3 na DHF dyan. Pwede, kasi tubeless ready na. Meron dito ba tayo gumalaw? Ano? Kasya. Kasya to. Ayaw lang. Ba't ayaw na itong lumapat? Tabingin na ata, drop out na yun eh. Tiluwagan ko muna to. Baka wala sa alignment. Lapag mo kaya. Hindi up to spec ata itong pinakang niya. Lapatan. Kikikiling ko. Lapag mo kaya. Hindi, kahit mapilit. Masyadong masikip. Ito. Ito? Sumigip dito? Sa baba to? Either pintura or wala talaga sa spec. Replace mo na. Napipina kasi yung Yung kaya na out of spec siya. May pipit na gano'n na Kasi pag nasasobrahan ng higpit. So, nililinis lang natin to kung tutuusin. Kasi kabila kasya eh. Walang problema. Looking back to the things I've done. Diba? Yun. Pasok agad. Sakto lang. Malapit ka na palang repace eh. Tapos 30 PSI kasi. Hindi kaya ng may FD. Pero yan Hindi kaya na may FD dahil tatama sa gulong. Dito? Oo. Yan. Pero kung wala yung FD, clear naman ba dito sa Kaya one by na talaga. Actually, mukhang kaya naman din ngayon eh. may ikot naman May konting part lang na tumatama. May isang part lang. Pwede na. Anong pwede na? Pwede. Ito, i-adjust lang tong Kahit ba hindi natanggalin. Mm. Pero patanggal na kaya natin. Oo. Nangyayari kasi dito, pag napuno na, talong hindi iikot gulong mo. Yung akin, tingnan mo, lumabas yung talaga ng Vittoria? Lalo na pag napabayaan mong malambot. Hindi, sa ultra gravel to. Sa kumaskas to sa, may naipon dito ng putik, tapos kumakaskas to. Kumaskas na. Itong unahan, hindi masyado eh. Hindi pa Dun yun. Sakit yan ng gray wall talaga ng Vittoria. Pagkatapos ng ultra gravel labas pag siya. Pag kasi skin wall din yan kung tutuusin eh. Sakit ba? Send mo kay sir. Kabitan natin yung Kabit mo na. Ano ba yung project bike natin ngayon dito? Bali, ito pong project bike natin na to is Marcus Gladiator na dating bike na ni Sir. Gusto niyang bigyan ng bagong buhay. Gusto niyang maging mas trail-oriented. So, kaysa bumili ng bago, in-upgrade na lang. Yun yung magiging... Ito na yung magiging trail bike ni Sir. Ayaw ang tumigil ng gulong. Ang ganda ng hubs. Ang ganda ng hubs. Smooth yung hubs. Tangke.
Yun Ingay din. So, okay. Di ba tinimbang natin yan nung Natatanda ko yung timbang. Around 14 plus yun, di ba? 14 point something kilos nga ang 14.4 kinalabasan. ata, parang ganun. Tapos pagkatapos na malagay yung mga parts na ikakabit lahat, titimbangin ulit natin, tingnan natin kung gagaan yung bike. Yung gulong na gagamitin ni Sir, ano ba yung gulong na yan? High Roller 2. So ito, maganda kasi ito, makapit sa trail, lalo na sa pagpreno. Pero hindi siya sobrang lagkit. Pag Pidalin. ipapadyak. Ay, kuya, andyan na. Yung Tapos na. tapos na. Ayun, bigyan mo na. Lala pala na nangyari sa likod, Pasok! Pasok! Ay, kukunin na lang yan, pero... Sasabihin ko na. Kasi maganda pag-ipunan na para... May sabihin mo na. Yan. Kinuha ko na lang pinakamalapit na kaya kasi mahina na rin yung rim. Pag-ipunan na lang din. Pero lala pala nung likod. Buti nahabol naman. Magagamit na uli. Wala nang problema. Sige. Thank you. Bayad na yan, kapag. Madalian din sila. Anong problema nung wheelset na yan? Convert Converted tapos may tama na talaga yung rim. Tapos may inang klase pa yung rim. Buti nahabol naman kahit papano. Sa ganun, di yun. Bale, pag nasira na lang siya uli, papalitan na. Yun na talaga ang para hindi na yung mayat maya ipapaalay. Buti hindi ka naputukan ng nipple tsaka naputulan ng spokes. Iningatan ko talaga. Tsaka pag yung sa mga ganyang may mga problema na wag nyo ang pe-perfectin kasi pag pinerfect nyo, dyan lalong mga nasisira. Dyan lalong natutuluyan. Kabit mo na yung front tire. Ito, nakabit naman na. Paano mo ilalagay ng sealant to mamaya? Pwedeng sa pito, pwedeng piknatin ko muna. Baka pag pinignat mo, magkaroon ng sayaw si Maxis. Yung mga puting ganito, napansin ko hindi maselan. Ang napansin ko mga maselan, yung mga 3C na compound. Pero yung mga basic compound na ganito, okay lang. Kasi sa Kuya Jimboy, panay 3C din. Mga baliko na ngayon. Sa akin din. 3C Kahit nga XOTR. Hindi pa 3C. Baliktad kung ano pa yung mas mataas nila na yung pa yung balikuin. Advantage ng tubeless gym. Hindi nabibili ng interior tapos since malapit si Sir sa atin, hindi na problema yung maintenance kasi madali nang dalhin dito. Tapos yun nga, matusok ka man, stapler man yan o pako na mga hanggang 3mm, wala kang magiging problema. Kayang-kaya ng silang. Tapos ano pa ba? In a way, mas magaan siya. Hindi magaan physically, pero yung acceleration mo mas mabilis pag tubeless. Yun yung napansin ko pag nag-tubeless ako. Kaya kung gusto nyo medyo bumilis ang acceleration, tubeless is a way to go din. Parang kung sa trail, parang necessity na siya, no? Tsaka pwede ka ring magbaba ng PSI pag yung naka-tubeless ka kasi wala ka ng interior. Hindi mo na basta-basta may ipit interior. Madali bang palapatin? Pero ito maganda pag pag compressor kasi binibigla niya. Mas mabilis siyang lumapat. Unlike kung ganito, ang bagal ng ng hangin, nahihirapan siyang dumikit. Sa gasoline station, nagtry ako magpalapat. Pa isa-isa lang pala ng buga dun. Kaya nga, hindi tuloy-tuloy. Kaya ganun din. Pogi, Kaya hindi mabigat yung ganito. Huwag mo kaya muna lagyan ng sealant. Mamaya na muna. Ito, na rin ang headset, Bali ito, itatransplant ko na yung rotor. Pero malinis muna natin. Kaso ganun din, maganda kung ilalagay na natin yung rotor, itong front wheel. Kabit na rin natin yung fork. Kabit na natin. Lipat mo na yung rotor. Wala pa tayong tindang rotor dito, kaya hindi pa makapagpalit si Sir. Bakit natin tatanggalin yan? Para mahugot yung fork. Kasi papalitan na natin ng bagong gold. Mag-upgrade ng fork pala si Sir. Upgrade ba yung gagawin niya doon sa fork? In a way, upgrade din naman kasi hindi ko sure kung XCR to o... Kasi merong mga fork na kamukha lang ng XCR pero hindi talaga. Hindi yata XCR yan. Mas magaan kasi yung ikakabit natin, air fork na din. In a way, upgrade din siya. Tapos, yung riding naman na gagawin niya, saktuhan lang din dun para sa fork. So, yung ikakabit natin ngayon, nakakatuwa. Masaya yung fork na ilalagay natin mamaya. Ito, coil. Tapos yung papalit, air. Oo. Mas magaan. Tapos may natin, madaling rebound i-adjust. adjustment na rin. Tsaka may rebound din. Yun ang maganda. Yung knob na to sa mga coil port na budget, ano nagagawa na ito? Preload lang to. So, ang mangyayari, pag sinagad mo to, yung spring mo mas magko-compress in a way, mas titigas. Titigas lang yung compression, pero yung pagkakalundo, yun pa rin. So, yun lang yung napapalit niya, yung pinakang preload lang nung spring. Tapos pag niluwagan mo yan, mas din siya. Kumbaga, mas less compress. So, in a way, kala mo malambot. Pero yung bottom out resistance niya, ganun pa rin. Pero parang yung isa iba, kahit pit-piti mo yun, walang ginagawa Wala talaga matutuusin. Sa lang, may konti lang sa small bump, pero sa mga jumps talaga, yun pa rin yung yung bagsak. Yun, buti gumalaw.
Tatakot ako baka stuck up na eh. Wala pa rin na mga bolt na pamalit. Kukuha sa donor ano. Yung mga donor ano, yan. Dami yung bike dyan, ikuha natin ng bolt. O sige, kumuha ka dun sa DMR, sa Dartmoor, sa Spunk. Kumuha ng bolt. Tigi-tigi sa ano. Ano na ba yan? Naka-seat bearing na ba yan? Hindi, bulitas pa Palagay to. mo. Bulitas pa to, panigurado. Ang pangit pala ng stem na yan, expose yung steerer. Grabe yung kalawang. Oo, pwede rin siyang pagsimulan. Kaya yung sa ganyan, ginagrasahan ko din muna eh. Ay, pinakwak. Sana nga matanggal eh. Baka biglang hindi na pala. May mga ganun ako nagawan noon eh. Yun. Buti ito, kinalawang lang pero hindi naman pinapasok ng tubig. Yan. Nakikisama naman so far. Yun. Tuyo lang talaga siya. Oh. Tuyo na. Pero kompleto pa naman. Oo. Hindi pa ata nabubuksan yun eh. Hindi pa. Halata naman. Mukhang factory pa lahat eh. Buti ka mo, hindi napapasokan ng tubig. Usually, pag binuksan yan, kulang na. Kulang o kaya basag na, durog na. Tapos, Ang silent pa naman ng ganito, no? Dapat talaga lapat na lapat. oo. Tapos ito, mukhang magagamit naman natin ito ngayon. Obra ba yan dyan? Bubo ka lang. Kaso nakakabuisit ka. Hindi ko alam na ganito siya kaliit. Sa listing, mo malaki. Mukha siyang malaki sa listing. Baka may sukat, hindi mo lang binasa. Meron naman talaga. Pero Pilipino, bukod sa tanga ko, syempre, hindi ko naman binasa yung pinakang Makagagana naman kahit maliit. Gagana naman. Kaso medyo ibubo ka pa. Kaso sa BB, hindi ko to gagamitin. Pwedeng makasugat to eh. Sa headset lang talaga. Sa ganito lang, 44x44. Sa tapered, baka alanganin din. Alin nga na ginagamit ko na. Baka mabash tayo eh. Yung Pinakamalaki yan eh. T-handle na pinakamalaki. Please matanggal. Hindi ko inaasahan. Madalas mga 3-4 na pukpok pa eh, kahit papaano. Sa taas, baka mabutas yung Baka tumago sa second floor yan. Magulat yung nasa sapatasan. Biglang may lumipad na bakal sa kanila. Sige. Yan tuloy. Naging pabebe pukpok. Nice one! Ayun na nga. Nice one! Bakit ginagamitan ng ganong tool? Wala lang. Para madaling pukpukin. Pero pwede rin naman Hindi, kahit... kung pantanggal, kahit okay lang. kahit normal lang na rod or... Kung tatanggalin tapos hindi nagagamitin, Pero kung i-reuse, mas maganda. gamitin yun. Para medyo pantay kahit paano yung persa niya. Yan, ayun, tuyong-tuyo. Punasan muna natin. Grabe. Factory talaga to ah. Factory fresh pa. Bulit kong tool ngayon eh. Yun, Social. Para hindi na sobra-sobra ang grasa sa kamay. Pero hawakan mo pa rin. Siyempre. Mapdeck nga, ginaganto pa rin eh. Ako pa kayang normal na nilalang. Hindi mo binabrush. Hindi pa tayo nakakabili ng brush. Madami pa tayong nakakalimutan dito sa shop. Pero unti-untiin natin yan. Anong sukat ng headset dito sa frame na to? 44x44. Common naman siya. Paano mo masasabing malalaman kung 44x44 ang headset? Susukatin mo yung inner diameter gamit vernier caliper. So, physical na sukat talaga pinakamabilis. Pero, majority of the time, pag normal yung bike, tapos nakita mo na ganito yung sizing, pwede mo nang makuha sa pag nakita mo, alam mo na yung sukat. Sa unang tingin, kung pareho to, tapos pareho dito, maliit, 44x44 ka. Tapos yung caps nasa loob, as in yung buong ito nasa loob. Majority of the time, 44x44. Pero pag yung caps, pantay siya na ganun, pero nakalabas yung ganito, 34x34 yun madalas. naman yun. Pero para Usually sa mga bakal yun, di ba? sa mga bakal tsaka sa mga lumang bikes noon. Road bike. Kung ayaw mo ng guesswork, pinakamaganda, syempre, physical, susukatin pa rin. Tapos ito. So yan, yung zero stock, may kailangan i-press na cap na sinasakay ng bearing dito sa frame. Itong bearing na part, dapat kung ano yung part na i-press mo, yun yung nasa taas. Ganun ba yan? May ganun pa pala. Although, pwede mong ilagay ito gamit ang malit at 2x2. Meron na tayo nung gamit. So, bakit hindi? Tapos minsan, hindi talaga ito papasok basta-basta ng diretso. Kahit maayos ang setup mo. Nangyayari tayo ito, tulad na ito. So, Akala ko dahil tabingi yung... ito, yun pa natin. Yung sa akin yung ganyan ko nabili, ang lambot tong mismo bakal, yung rod eh. Bumalik ko eh. Kaya ang ginagawa ko pinilit dito. ko ba naman isang Minsan kasi sa entrada lang, kasi hindi pantay-pantay yung entrada. Kaya ginagawa ko, palibot, iniisa-isa ko. Pero dapat matibay yung ganito mo para hindi nga mababalik ko. Yan. Ayun. Tsaka, kung nakikita nyo, kinakaya lang ng kamay itong ilalim. Good sign yun kasi okay lang yung tolerance pag gano'n. okay. Tapos hindi mo na ginamitan ng
pamiit na tool sa ilalim. Tapos, ano pa nga ba? As much as possible din, hindi ko pinagsasabay kasi minsan, lalong nababalik ko pag hindi pinagsabay. Ay, pag pinagsabay, lalong nababalik ko. Gawain tamad yun Eh. Pag sasabayin. Hindi naman ako ganong katawan. Sinubukan ko yung dati, lalong bumalik ko, hindi ko na inulit-ulit. Basta pag dinaliri yung grasa, punas agad. Advantage ng paggamit ng sealed cartridge bearing headset. Kasi majority of the time, ang headset, pag na-set up mo ng maayos, fit and forget na yan eh. So, kung gagamitan mo ng seal bearing na cartridge, mas matagal siya bago kailangan ng service. At saka hindi naman ganun kamahalan. So, para sa akin, the best talaga, headset is seal bearing cartridge na. Isa to sa pinakaunang magandang upgrade na pwede nyong gawin. Budget upgrade lang siya, pero yung epekto niya, malaki, maganda yung epekto niya. Tama ko. Sige. Gagawa nga ako ng parang Pangatlong kamay. sa ganyan, panghawak. Although, mga strap lang naman yan. Bibili na lang siguro ako nun, mga strap. Ano? Hindi mo na ginagamitan ng tools na iba. Basta maganda ang tolerance kahit di mo nagamitan. Tapos sobrang sikip niyan. Plus ilang years ng kalyo. Kasi tingnan mo, napipiknat na. Parang liha tong kamay ko eh. Mga siguro to, 400 grit. Lalo na yung mga karpinterong mga malulupit eh. Walang dyan mga kamay nung mga yun. Yung pala yung purpose na itong rubber mat natin. Pag may nahulog, hindi yung tatalbog ng malayuan. Oo. Hindi rin masisira ang flooring. So, iaabang ko na agad. Actually, hindi muna. Kasi pipit mo pa puputulan ko nga pala yung fork pa. Sige, asan na ba yung fork? Kunin natin. Yun, no? Yun. So, dun sa mga nagtatanong nung mga maire-recommend namin na budget air fork, ito, mga tangke, maire-recommenda namin. Lalo na pag galing kay Pops and sa amin. Bakit? Kasi may 6-month na factory defect warranty. So, yun lang kasi lagi sinasabi namin, di ba, na pag bumili ka ng ganito, hit or miss. Pero ito, may assurance na pag sa factory talaga yung problema, papalitan within 6 months. Kasi, bakit 6 months lang? Kasi, bago mag 6 months, lalabas na talaga yung mga issue, kung may issue naman talaga. So, ito, maire-recommenda namin, tangke, 32. Alam naman natin kung anong pinaggayahan niya. And kanya-kanyang trip lang din eh. Pero at the same time, yun nga. Dahil ito, merong 6 months warranty, ito marirekomenda namin. Tapos may parts. Oo, yun pa. Yung mga parts nito, madali lang i-source. I-PM nyo na lang kami kung gusto nyo malaman kung ano yung mga kasya dito. Baka gawin tayo ni Pops na service center niyan. Pwede naman. Tangke Service Center. Oh. Bakit hindi? Bakit hindi? Lalagay ko din muna ito. Dihila naman to eh. Mahigit 7.5 pa rin ang haba nito. Tingnan mo nga. Kunti lang ang puputulin natin. Kung yung volcano pa nga, baka wala na tayong puputulin eh. Yan lang yung lalagay ko kasi. Pero may isa pa dito. Bakit hindi ko na nilagay? Kasi ito na lang yung marka. Pag magpuputol kayo ng stirrer, dapat mas maikli ng konti. Dapat may at least 3 to 4 mm para yung slack niya matanggal pag nilagay mo na tong bolt. So mamarkahan na lang natin yan. Dahil mo, lipat mo na lang. Hindi. Kala ko lalagay natin yung volcano. Hindi. Sabi ko, yung spacer na matangkad, yun yung pang-ibabaw. Pang-ibabaw mo. Ganun din naman eh. Kasi di ba yung kalahati, ayun yung hati yun. Hindi mo ba pwedeng ilagay sa ibabaw yung dalawang yun? Pwede. Pwede, okay lang yun. Kahit wala nang kinakagatan. Pwede nga yun. Hindi, yung sa ibabaw ng stem, yung ganito katangkad. Para mas secure yung kaso, para mas ito magiging problema. maliit, pangit. tignan. Sige, wag na yan. Pangit pala yung spacer na yun. Okay lang naman kahit halos wala nang kinakagatan yung taas na spacer kasi wala naman tong pwersa na kailangan i-maintain pag ganun. Ang pwersa niya dapat papress lang pababa. So okay lang kahit konti lang yung kagat na ito. Basta hanggat kaya ito, yung pinaka-stem nyo nakakagat talaga sa pinaka-steerer. Yan. Listen lang. Hindi, lalagay din yun. Dahil tinatamad akong maglagari, pipe cutter mo muna. Hindi pa kasi nakaset up yung base namin eh. Hindi pa ganun kasolid yung baka mabagsak, magasgasan pa natin tong port. Hindi pa nakapix yung gato namin. Hindi ito yung pang malakihan na tubo eh, pero... Pang light duty lang ba yun? Oo, pero pwede na to dito. Kaya na yan kasi aluminum naman. Pero hanggat kaya, pag bakal, huwag niyong gagamitan ng pipe cutter. Kasi bukod sa mabilis matatanas yung blade, yun yung bago maputol,
Ang laki na ng bukas sa labas pag bakal steerer. Tsaka ang pipe cutter naman kasi talaga ginawa lang para sa brass and lead pipes ang pagkakatanda ko. Pag sa bakal, hindi talaga siya yung recommended na gamitin yung mga pipe cutter. Or may mga special na pipe cutter na may special na bala na ginagamit sa ganun. Pag nilagari mo, may nahuhulog na pinaglagarian ng mga material. Oo. Pag dyan, walang nahuhulog na material eh. Ano din pare-parehas lang naman silang may quirks. Pipili ka na lang. Ito, tsatsagain ko na lang ng file yung medyo bubo ka. Yung bubo. Kasi dahil nga tinatamad pa ako maglagari dahil di pa fix yung gato, ito na muna. Pero mostly gagamitin ko lang to sa manibela. Kasi okay lang naman kahit may konting mushroom dun. Actually, hindi nga. Hindi rin ba? Hindi mo malagyan ng bar and plug eh. Oo, minsan nga rin. Pero ang gusto ko kasi sa manibela to, para kahit hindi natanggalin yung manibela sa Kaya pala nung pinutol ko dati yung yung bakal ko na Sunrise Bar Tagalog, yung clunker. Ang tagal Na maputol. pipe cutter ko, naputol naman. Yun lang, ang hirap ipasok ng grips. Kasi Yung nag-mushroom grip na may plastic sa loob na core, ang hirap ipasok, ang sikip. Ano, kinikil nyo pa o pinilit nyo na lang? Pinilit ko na lang. Kanya-kanyang quirks lang naman talaga yan Base na lang talaga. Pero ang alam ko, sa mga magagandang klaseng pipe cutter talaga, tsaka yung mga malalaki, hindi ka basta-basta magkakaroon ng mushroom. Magkaroon man, konting-konti lang. Kaso wala pa tayong pambili nun. Pero ba ako sa Boss Nick? Yung kanya pinakamaganda kong nagamit na pipe cutter. Pwede pang self-defense yun eh. Oo, ang laki. Pag ipinukpok mo sa ulo eh. Hanggang 60mm ata na tubo yun Di pa nga ata Ito, tsaka unti-untiin lang kasi pag binigla nyo, pwede ring masira agad yung blade. Unti-unti lang yung pagsikip. Ito, wala pang 1/16 yung iniikot ko sa pag sinisikipan ko. Ito, malapit na to. Malapit na, kita na sa yung Ito, last na to. Yun. Ayan kung mapapansin nyo. Medyo Advantage. nag-mushroom dito. Medyo nag-mushroom dito sa loob. Pero pantay. Kikilin na lang. Yun ang advantage yan, pantay talaga. Ngayon, kikikilin mo lang talaga ng mabuti. So, pangkahoy talaga to Ay, hindi, bakal din pala. May nabibili din yung iniikot lang Kaso wala pa akong nakikitang ganun sa Shopee. Wala pa bang topre? To, malaki yung kikil natin kaya mabilis-bilis lang Pero kung maliit, kasi maliit lang yung kikil na gamit ko dati. Yung matagal talaga. Pag is, kaya ba yan? Kaya naman, pero talagang matagal din. Yan. Tapos, konti lang din dito sa loob. Yun. Laban na. Yung star nut, pinakahuli ko na yung ilalagay. Bakit Pag nasa lupa na to. Hindi, joke lang lalagay. Kabit mo na. Hawakan mo na lang yung fork. Huwag mo na itukod. Yun. Buti itong headset na binili natin. Pero majority of the time, Kasama na talaga sa headset. kasama na talaga to. Minsan sa pork pa nga kasama yung star nut. Oo, yung sa mga magandang klaseng pork may kasama. Actually, hindi nga rin Kahit sa mga Chinese na pork. Basta yung mga nakakahon pa. Original. Star nut ng Rock Shocks. Star nut ng box. Ibenta mo ng mahal Bebenta ng 150. Kaalan dyan yan. Sure ako, ito kailangan natin. Tapos, iipitin ko na lang to ng hita ko. Hindi, actually, kahit hawakan mo na lang yan Yun. Mahilig akong mag-ipit ng hita. Laki kasi ng hita ako Madaling leverage. Yan. Yun na yun, tapos na. Oo. Ang bilis Kaya nga Nakikisama talaga tong bike na to. Gusto magpa-upgrade. Di ba may tool na ginagamit para ma-press yan? Oo. Kaso di pa tayo meron. Kaso, hindi na to kailangan kasi may slit na. Meron tayo dito. Kaso mukhang matagal bago natin magamit. Ito. Ayan ba yan? Oo. Pang-press niyan. Pero sige, for the sake of Sige it. nga, pakita mo nga sample yung para gamitin. Yan. Kakasahan muna natin. Ba't nilalagyan ng grasa yan? Ano lang din. Actually, hindi ko alam Pero maliban sa Para madali ilagay yung Pwede mo namang dry ilagay. Pero dahil metal to metal contact siya, para prevent ng corrosion. Kunwari, isipin natin hindi ito yung may hiwa sa gitna. So, hindi ito kakamayin. Ito, gagamitan lang natin ito. Ito, na flip-flip. Kung ito, pag alam ko dito, pang tapered. Tapered. Ito, pang nan. Yun, tama. Tapos, Okay. lalagay natin to. Tingnan nyo kung gaano ko kalakas Pero yun, kung walang hiwa yan, kailangan mong pukpukin talaga. Malit naman kahit pa paano, kaya na ng malit. Okay. Yun, tapos, lagyan lang natin ng Grasa ulit grease. dyan. So, Para waterproofing. Tsaka yun din, para walang corrosion.
Yan. Okay lang kahit medyo naglalantite kasi pupunasan naman din natin yung lalagpas. Tsaka sa atin sa Pilipinas, mas okay ng madaming grasa kaysa wala. Promise. Tayo ay tropical country. Yan, ganun lang din dito. Lagay. Yung grasa na nilalagay dyan sa headset, mga gaano katagal tinatagal usually sa atin? Sa totoo lang, di ko na na-trace gano. Pero pwedeng yung ganito, basta na-set up ng maayos tulad nito, nilagyan ng grasa, na-prep ng tino, maganda seal. Kahit every year, once a year. Or kung lagi mo talagang gamit, twice a year, mga ganon. Ikaw rin makapagsabi. Pero majority of the time, ganon. Once or twice a year, base sa gamit. Ganito yung mga rainy day, rainy day na ginagawa. Yung pag wala kang magawa. Headset, ano pa ba? Kasi yung mga ganito, yung mga headset, yung mga RD, yung mga bihirang buksan. Pag wala akong magawa or yung bagal is yung araw is mabagal, yan yung mga binubuksan ko. Yan. Oh, nagkakasya. Akala ko, di magkakasya Diba? yung stem eh. Hindi na siya nag-struggle. Ayan. Ito, saktuhan lang kasi ginawa natin. Okay lang kahit wala itong kinakagatan kasi. Totoo ba? Oo. Wala namang percent. Tsaka ito kasi may panalo din yan. May lip din yan. Yun ang dahilan kung bakit kailangan nating medyo babaan yung putol kasi pwede itong tumama. Pag tumama, hindi magko-compress. Oo, hindi magko-compress ng tino. So, mangyayari, may alog. Kala nung iba, palitin na headset, ganun. Yung pala, kulang lang sa spacer. Parang yung sa gravel ko dati. Oo, yung wind space. Meron pala yun. Konting-konti. Tama lang yung putol nyo, ang kaso dahil real world application pag nagamit na, kumakalog, kulang yung ano niya, dapat mas malaki pa. Di ba? O smooth na. Kanina, ang tigas eh. Isa pa yun sa benefit ng silk bearing na headset. Mas smooth, iliko-liko. Oo, maganda na ikot. Kabit na natin si Pax. Nakapagkabit na ako ng legit neto. Sa totoo lang, makakaloko sa malayo. Yung isa ayaw pang ipakabit. Ewan ko kung bakit. Kilala mo kung sino ka. Alam ko, hihintayin niya magmahal yung value nun. Tapos saka niya ibebenta. Ganun ba? Oo, stonks lagi yun eh. Patay tayo niyan sa kanya. Baka di na tayo imbitahan. So, majority of the time din, pag bibili kayo ng hubs, regardless ng manufacturer, minsan either tuyo or konting-konti lang yung grasa na nasa labas. Which is okay lang din naman para hindi malagkit ang ikot. Pero dahil nasa Pinas tayo at dahil dito sa amin sa bandang Kisaw, maulan. Literal, may dumaan lang minsan na ulap, uulan na. Mas okay na i-weatherproof na rin natin. So, dadagdagan lang natin ng konting grasa to. Konti lang naman. Basta mahalaga lang, meron siyang konting layer na para hindi lang basa-basa pasukin ng tubig yan. Parang ang ganda niyang hubs na yan. Tangke to eh. Ayun, ang laki ng butas eh. Ibig sabihin, pwede siya maging Oh axle. yes. Nakalimutan ko lang, alam ko, kaparehas ng na ito is ARC MT-006. Kaparehas ng mga end caps. Pero yung presyo niyan. 1.7 lang to dito sa atin. Naniniwala ba kayo? Below 2K. Kaya kung ako sa inyo, bili na kayo. Wala na ata, isa na lang ata. Ayun lang, ubos na agad. May ibang model na yung iba. Pwede. Tapos, 6 pulse treated Mamaya makikita nyo kasi hindi ko pa rin nalalangisan yun. Pero lalangisan ko lang yun para at least may lube pero maingay pa rin. Tingnan natin yung likod mamaya. Kasi lalagay ko pa din yung kaset eh. Nasa nga pa na yung kaset? Ito, sealant kailangan talaga. Lumambot na. Pero pag nasilant na yan, hindi na yan lalambot pag may sealant na nilagay. Oo, kasi hindi kasi tubeless ready itong gulong. Doon yung nagkakatalo. Madalas pag tubeless ready. Pag tubeless ready, mas makapal yung goma niya. So yung mga smaller gaps in between, konti na lang. Pag sa mga non-tubeless, minsan, madami pang mga air pockets, mga ganon. Madami pang anuhan ng sealant. Kaya yung mga non-tubeless ready, madalas, mas matakaw sa sealant. Mamaya na natin sihigpitan yan. Ito, maganda dito eh. Kahit sabihin mong yung mga old school lang natatanggal. Yung mas mahaba pa nga nito yung sa part tool. Tatanggalin ko din pala muna chain. Nag-i-stock ba ang pedal sa crank arm? Oo naman. Kasi madalas pag nga mga ito, tulad nito, galing factory, wala man lang kagrasa-grasa. Pag napatagal, tas na-neglect pa, napakalaki ng chance na ma-stock up yan. May nakita ko sa Facebook eh. Ang haba na ng leverage nila, tinatapakan na, di pa nila matanggal. Di pa rin matanggal. Oo, nangyayari talaga yun. O baka pagbaliktad yung pagkakatanggal sa ulo. Hindi, kahit na. Meron sa tropa, gano'n na nangyari. Pinalitan namin yung buong crank, sinunog na namin, leverage na ginamit namin ay 6 feet na tubo, wala talaga. Nabilog lang yung nabilog lang yung ginamit namin na katala. May oras talaga na kailangan mo na lang sukuan at bumili ng bago. Di ba yung chain tool,
May pang iba't iba ring speed ng chain. Oo, pero kung gagamitin mo lang siya sa pagputol, regardless ng speed, gumagana naman siya. Tsaka minsan sa tolerances lang din. Kasi ito, 8-speed na chain. Yung pin nito, reusable. Kahit walang Missing link. okay lang. Pero 9-speed pataas, kailangan talaga ng missing link. Bali dito, kailangan mo lang ng magandang klase na Chain tool. para maibalik yung pin. Hindi pala, kaya hindi sukat sa mga matataas na speed na chain yung mga chain tool. Kasi, hindi recommended din na magbalik ng Pangputol lang talaga yon. Kaya chain pala. cutter na ang tawag talaga dun sa ibang Kaya pala. Tsaka nalaman namin yan in the hard way. Binalik, syempre, mga baguhan pa kami, 2014, 2015, 9-speed yung kadena ko. Binalik ko lang yung pin. Lagi napuputol. Kasi lagi ko lang binabalik yung pin. Yung pala, pag ganun, 9-speed pataas ang kadena, dapat missing link na. Ayun, simula nung gumamit ng missing link, never pa ako naputulan ng kadena since 2015. Nung natuto na akong gumamit ng missing link. Gamitin natin ng big guns. Eto, kapalitan ng crankset. Iwa 1x na. Yes. Basag na rin kasi yung ni sir shifter. Pero pwede pa naman yan, yun lang. Yung sa group set, medyo tipid muna tayo, pero okay lang kasi abang na. Tupalo na lang daw yung group set. Mahalaga magamit muna, napipidal, tas na-trail. Iwa 1x, tatanggalin na tong FD. Kasi hindi na to bababa no? Oo. Tatama na dito, sa gulong. So, ito ang tinatamad ako, kaya gusto ko itong gamitin. Ito pasikip. Paluwag. Make sure nyo. Hindi ko alam kung impact rated to, pero gamitin na natin. Gusto mo na. Uy, park tool pa yan Tunay Ano ba po yan? to? Sponsored sa from ating mabuting kaibigan. Tunay bang park tool yan? Legit to. Galing Secret. US. US ba? Yes, US pa yan galing. Kaso mo, iba yung nito. Hindi ko pa kabisado yung mga tawag sa mga sakit drive dito. Basta iba siya. So, gagamitan na natin ng adapter. Flat yung nito Eto. Pang suspension kasi talaga yan. Suspension, para hindi dadaplis. Yung mga flash. Pero yung mga karaniwan, May bevel. Ito, karaniwan to. Ayun. Oo. May bevel siya para mas mabilis ipasok. Pero yung mga pang fork talaga yan, ganyan flash. Gawaing tamad tayo. Oops. 6mm lang pala to. No, ganun lang. Higpit. Pero mahigpit tayo sa kabila. Dito tayo mapapalaban sa pagtanggal ng mismong crank at PB. BB yan. Pero hindi naman. Kalawang na. Bilis Hindi ko pa ganong kabisado layout ko ng tools Kahit ako mismo yung naglagay niya. Ako nga tagal ko din naghanap Hanap pa. Kapa. Kaya ba tanggalin yung crank nang hindi gagamit na crank puller sa square paper? Pasira. Tanggal? Hirap kaya. Ikaw kaya. Yun. Pero nakikisama siya. Gusto talaga magpapalit. Bali ito. Yun. Ingat kayo dito kasi yung sa ikot-ikot nito, bali to, ang pagluwag nito, regular. Ito, nakapaluwag pa to na setting. Kasya na yung Kaya bumili pa ako ng bukod na ganito Ano kaya? Ano? Ay, lakas sakit sa tenga. Sinek kung baliktad ba? Iba na sure. Okay, leverage. Hindi mo naman nabungi yung ngipin nung Hindi nga yun lang ang pangit pag sa ganyan. So, medyo malambot to, tapos naka-impact. Pag pinilit mo lang ng impact, pwede mo nang mabungi yung ngipin. So, gagamitin na ng leverage. Para hindi siya paulit-ulit na umahataw. Yung kasi ginagawa ng impact, paulit-ulit na hataw. Sabi ko pa naman nung una, hindi ko kailangan ng sobrang lakas na impact. Pero mukhang magbabago ang ating pananaw. Nabingi nga tayo Kakabingi ang mahalin siya. Pangit walang gamitin yan. At the cost of your hearing wala. Kulong na kulong din kasi ito Ano na ang purpose niyan? Para hindi dumulas. Oo. Ito muna ang anuhin natin. Nabungi na ata yung bibitol mo. Hindi naman. Hindi naman. Yung Okay pa na naman. yan para hindi dudulas. Oo. Kasi pag dumulas, Doon magsisimulang mabungi ito. Naway umayos. malay, makuha mo ng unang leverage. Nakisama. Gusto niya na talaga magpapalit. Kaya mo na bang kamay nun? Oo, pero mas madali ito. Yon.
Kung hindi kayang matanggal yung BB, wag yung pilitin na nakalagay sa stand. Di ko alam kung malakas lang talaga ako, mahina ba yung impact. Yabang eh. Nasa prime mo pa ikaw. Sa ngayon. Tingnan natin kung ilang taon pa Kaya tatagal. magpagawa na kay Jim habang nasa prime pa siya. Pag inabot na ako ng tamad. Mga tatlong subok ng higpit. Ayaw talaga. Dali nyo na to sa iba. Ito yung mga gusto ng leverage. Pwede yung gumamit ng isa pang katala. Ilagay nyo dun sa pinakang open end. Ayan. Ito ang mga mapapalabang. Wait lang muna natin penetrating oil. Jim, ano yan? Gagamitin mo? Yun. Ito. Yung ating Mototech penetrating oil, yon. Bakit? Ano ba nangyari? Kasi medyo mahigpit talaga. Alam ko yung ganun eh. Nag-flex na yung pinakang katala pero di pa rin umano. So, gagamitan na natin na ito. Actually, dapat kanina pa eh. Pero dahil lakas-lakasan. Yung kabila kasi nakuha. Oo, pero ito hindi. So, lalagyan muna natin ng konti. Tapos, dito din. Tapos, saka natin sisindihan. Hindi, joke lang. Sasabog to. Eh ba dito, di mo in-spray sa side na yan? Walang access. Wala ding access eh, ganun din. Kaya mas mayroon dito kasi yung dulo ng threads niyan. Papasok. So, medyo kailangan baba rin, pero susubukan uli natin. Wala pa yun. Nakakaramdam na ako ng konti. Di ba? Alam ko, naputol yung ano. Meron dati. Ah. Nagamitan ko ng ganito, ginamitan namin ng siguro mga 8-footer na tubo. Natanggal. Kaso natanggal kasama yung thread ng BB. Yung pala, na-cross thread na din nung una nilagay yung pinakang BB. Kaya nung hinugot namin, kasama yung thread. Buti, konti lang yung natabas na thread. Ginamitan na lang ng mas mahabang BB. Kumagat pa. Ngayon o, ganun ka-effective yung Mototech. Penetrating oil. Oo, halos kalahati agad umano yung ano eh. Yung pinakang ano niya. Ayun o. Kung ordinaryong langis lang, Pag langis, medyo malabnaw pa rin yun. Dapat talaga hanggat kaya, penetrating oil pag isa mga ganito. Ano bang ng Mototech? Mototech penetrating oil. Mototech penetrating oil. Para sa mga, saan pa ba ginagamit yan bukod sa nag-stock na... Pwede rin tong penetrates and loosen parts, protects against rust, and cleans and lubricates. Basta sa Usually. lahat ng mga stock na mga metal to metal, pwedeng gamitin natin tong Mototech. And ano pa ba? Pwede rin gamitin panglinis pag yung talagang makapal yung grasa, makapal yung grime, yung dirt yun. Pwede to. Kung nag-stock na seat post, ganyan din. Pwede rin naman, ho. Basta mga metal-to-metal interface na gusto mong mag-loose, pwedeng babarin muna. Itamit tong Mototech penetrating oil. Bakit mo pala tinanggal yung lumang BB? Kasi may kakabit tayong bagong biyaya. Hindi na square taper. Yes, i-upgrade na rin natin siya sa Halotech na Shimano. Tago ko na din pala to. Pinahiya mo ko. Makulay build pala, Jim. Sorry na, yan yung chainring na meron eh. Pag naman napalitan ng pula o itim yan, okay na yan. Bakit nilalagyan ng grasa yan? Para smooth ng ikot, tsaka rust prevention din. Para hindi siya kalawangin. Tapos, sukatin nga natin BB nito. Para alam ko kung ilang spacer ang ilalagay. Sa sukat pa lang, alam mo na agad. So, ito, 60... 68 when? 68 mm. So, kailangan ng... Di ba pag bumibili kayo ng BB, may mga kasamang spacer. Sa 68. Shimano, madalas 3. Pag 68 ang BB, tas MTB na lang ang ilalagay, kailangan mo ng 3. Yun. So, lalagay natin ito lahat. Dalawa sa drive side, kasi drive side yung mas mahaba yung thread. Ito, halata naman, hindi brand new yung BB, pero goods pa naman to. Yan. Hindi, baliktad pala gagawin ko dito. Mas mahaba nga thread ng right. Kung 73mm yung BB shell, anong configuration ng spacer dun? Madalas, Isa na pag lang. 73mm, isa lang. Isa na lang. Tapos majority of the time, drive side nilalagay. Pero pwede rin ng drive side base sa gusto mo na chain line. Akala ko, kinamay lang. Pwede naman. Yung sa last mong build walang grasa tapos kinamay lang. Siyempre, bad trip yung customer na yun. Bad trip pa rin ako hanggang ngayon doon. Di pa nga niya nagrasahan yung headset hanggang ngayon yung BB lang. Kasi nagpalit siya ng crank. Bakit mo daw ginaganin yung customer? Sabi din sa isang video, may nagko-comment. Ganun talaga, you are your worst critic.
Nagpagawa lang nga lang eh. Tapos ganun pa sinasabi niya sa customer. Hindi, ano naman pag hindi ko kamukha customer, mabait tayo. Pero pag kamukha ko, ano tayo, trash talker. Kamukha ko yung nagpagawa napanood yung ba yung video na po? Saka hindi na tinapos yung video. Kaya hindi na nakilala si customer. Kaya nga, pero mas malinis. Dapat pala mag-stock din tayo ng basahan. Kung gusto mo, mock-up na ano. Yeah, nabasahan na Yung parang tissue paper na mock-up. Oo. Kulay pink. Bumili nga ako nung yung garage tissue ba yun? Yung ganun. Parang nakabili ako sa Shopee, 200, 300 ata. Ramdam mo na magandang klase pero para sa tissue. Mapapaisip akong gagasusan mo ng malaki. Tapos nakakailang kang sa isang gawa. Oo. Pag nagagawa ko ng suspension, yun ang gamit ko. Pero limited ako sa 2 tissue paper. Sa isang Alam mo, kada isang punas kuha pa ng pilas ng bago eh. Tinitipid ko pero pag yung mga halimbawa mismong lowers, yung gamit ko, normal na tissue. Pero pag yung components, mga o-ring, mga doon ko lang ginagamitan ng magandang klaseng tissue. Nilagyan natin ng konti. Favorite ko talaga to eh. May isa pa tayo dyan, pa-syringe naman. Mamaya ako natatanggalin to. Baka meron pumunta ka agad sa comment. Ba't di nyo tinanggal FD? Wait lang. Ano yun? Tawag dito? Chain device. Sa mga pwede naman yan. Pwede mo ang gamitin siyang as chain device. Yan. O diba? Sakto lang. Sakto na ba yung May at least 1.5 mm lang to. Dapat pag nagkakabitin kayo ng BB, meron siyang puwang na at least 1 mm. Para sa top cap? Oo, para sa top cap. Kasi ito, hindi naman to nilalagyan ng pwersa talaga. Madalas to, snug fit lang. Pag naramdaman mo na snug na siya, okay na siya. Bakit may nahulugan ng cap na yan? Minsan, meron kasing sa Shimano, ang cap, iniipit din siya nung crank. Ngayon, merong mga crank like Pro Wheel na independent yung cap. Hindi siya iniipit ng crank arm. So, minsan, pag natatagtag or pag loose, nahuhugot. Yun siya. Pero ito, lagi ko nire-recommenda, lalo na sa Shimano, bumili kayo ng alloy na cap na ganito. Actually, regardless of brand, pinabibili ko ng ganito kasi added security measure din siya. Sa Shimano, yung plastic kasi pag nasobrahan ka na higpit. nababasag, tapos din siya. Wala. Imbes na meron ka pa sana ng isang security measure, plastic lang siya, edi wala ding dagdag, diba? Inapansin ko sa iba, konti na lang thread na kinakagatan kasi ang dami nila nilalagay na BB spacer. Oo. Pero ito, saktuhan lang. Yung parang kalahati na lang yung kinakagatan dito. Oo. Madalas sa road yun nangyayari. Kasi dapat pag road bike, tas 68 mm ang BB mo, wala ka na dapat spacer talaga. Tas road crank na Shimano gamit mo, wala dapat. Kaso yung iba nilalagyan kasi, minsan hindi kinakaya ng clearance ng frame, yung pinakang crank arm, or yung pinakang chain ring. Kaya may mga ganun nangyayari. Ito, snag-fit lang natin, mamaya natin ito torque check lahat. Tapos ito, pinaliguan ko ng grasa kasi yun nga, maulan sa atin. Bagong repack naman tong BB kahit gamit. Malagkit siya pero wala siyang gaspang. Tapos wala din siyang alog. Tapos hanggang na natin to. Manibela papalitan din Yung mamaya nagra-ride na kagad ang may-ari na ito. Tapos na rin pati kung tutuusin Saddle na lang Saddle, linis ng chain, manibela, linis ng frame, tono. Yun na lang. Upkit na lang ang kulang niya dito. Ay, hindi nga pala papalitan ng housing. Ito, parang ganito gagawin natin, kuya. Yun din ang bala kong gawin sa frame ko. Tatabasin lang yung dulo nito para maging tagusan na to. Hindi naman makaka-apekto sa frame yan Kahit nga tanggalin to ng buo, hindi makaka-apekto sa frame. Kaso pag tinanggal ng buo, wala rin pagkakalampan ng malinis, di ba, ang cable. Kaya pinakamaganda, tatanggalin lang to, tagusan na. Yun ang plano ko sa akin, tinatamad lang akong gawin. Pag nadala ko yung grinder dito, pwedeng ganun gawin natin dyan. Hindi ba kayo ng Dremel? Matagal. Lang yan 1 minuto lang sa grinder. Sa Dremel, baka 10 minutes mahigit. Tapos ubos lahat ng bahala. Tsaka ako talaga, madalas pag ganyan, pinapagamit ko muna para maalog yung lahat ng kalawang. After nun, tsaka ulilinisin ng malinis talaga. Lalo na sa kadena. Pinutulan ko itong manibela para matanggal baro end. Kakaiba. Babawasan mo lang ng 40 pero 40 sa isang side. Ganyan yung nangyari dun sa isang manibela ko na Pops Pro. Na nalibang ako. Nasa isip ko, 740 putol ko. Di ba yun? 60. 780 ang default. Nasa isip ko, sige, puputulan ko ng 40M. Hindi ko alam. Dapat tig 20 kabila. Dapat tig 20. Ang ginawa ko, tig 40. Nung ginagamit ko sa enduro bike ko nakalagay. 700. Ang kipot. Tapos nung habang nagpumipidal ako, ay, tanga, sabog, nakalimutan ng mali ng putol. Sayang tuloy yun. Sabay, magagamit ko pa rin naman. Sa XC mo ba? Gano'n ka ba 700mm ako sa XC. Enduro bike, 740. Yun. Ito yung manibelang kinabit natin. Pops Pro. Gusto kasi niya sir na medyo enduro na din yung tindig. Yung may rice. Oo, yung may rice.
So, kabit muna natin to. Ito, delete na to. Babay FD na muna. Nakaano si Sir, moto setup. Pero, para mas malinis. C-clip ba to? Haters ng C-clip. Zip tie supremacy tayo. Yung likod, Yung likod, so mangyayari. lalagyan mo din ng grasa. Oo, para waterproofing. Hilahin natin to. Kaya mo hilahin. Masikip lang. Oo. Madulas lang kamay ko. Basa pa eh. Tulak mo na lang kaya. Hindi. Tulak mo ng square. Pwedeng yun ang gawin nyo, pero Oh, nakuha. dahil matigas sa mukha ko, kaya naman siyang hilahin yun. Yan, pwede rin ma-convert ng true axle yan. Oo, pwede rin. Papalit ka lang ng end cap. Oo, di ko lang sure kung anong end cap ang kasya dito. Pero pwede to. Kasi sinukat ko na yan eh, 12 din yung internal na butas. Di kailangan ng sobrang dami kasi mababaw lang yung bearing eh. Yan. Pag nasobrahan sa dami, yun, may konting lumabas. Iikot ko muna yan, tapos pupunasan ko yung labis. Tapos, sa mga ganito lang na tangke na hubs, Bunot lang. bunot lang. Opya. Tapos, hindi naman siya tuyong-tuyo, pero sobrang konti ng grasa. Ayun oh. Sobrang konti. So, gagawin lang natin. May grasa pa rin. Meron pa rin, pero sobrang konti. Dadagdagan lang natin ng konting oil para may lubricant naman siya. Hindi ba grasa ilalagay mo? Oil na lang kasi pag grasa, hindi ko dala yung grasa na medyo manipis. Ayokong gamitan naman ng sobrang kapal kasi baka mag-stack up. So ito, papatakan lang natin sa sides ng poles. Ayan. Tsaka sa ganito naman talaga, either manipis na grasa or oil lang din talaga ang gamit sa pag-maintain ng free hub yan. Konti lang. Doon lang sa mga moving parts din niya. Tapos konting patak sa mismong pole. Basta sa ganito dapat hindi siya naglalantiti. Dapat saktuhan lang. Kasi pwedeng mapiit yung ikot. Anong maganda yung oil na ginamit Part Part 2, 12 pa yan. CL1. Ito, lalagyan lang natin ng konting grasa din. Wala, para mas madali lang din siyang para mas madaling pumasok labas. Mag-i-spread naman na yan hanggang loob eh. Tapos, ito hindi mo pwedeng basta ipasok. Itulak, tapos palapatin. Hindi ba yung napipilit na gano'n? Oo, medyo, ewan ko, may mga ganun talagang hub eh. Ito, tutulak mo lang ng konti pulse. Actually, may mas magandang way, yung iikutan mo ng Sinulid. Oo, sinulid. Pero, pwede mong timingan. Tamad akong mekaniko eh. Ako ganun dati. Iikot ng sinulid eh. Tamad akong mekaniko, kaya hindi ko Tapos yun, dadagdagan lang din natin. Waterproofing. Kapag yung mismong prehab mechanism niya, hindi advisable ng makapal na grasa. Oo. Kung sobrang ingay, pwede mong gamitin, pero may chance nga na babagal yung bukod sa pre-wheel. Masyadong malagkit, pwede mag-stack up yung mga poles. Ito. Kasi pag oil, malakas pa rin tunog niya, pero lubricated siya. Ingay pa din. Ingay pa rin eh. Pero hindi na siya tuyo. Pa-practice naman maging pintor si Jim. Kung magpaparepaint kayo, pa-brush. Strip sol pala eh. Di ba lalagyan lang ng ulo yan na pang spray? Yung compressor natin. Pwede ba yun? Oo, pwede. Compressor naman yan eh. Base na lang sa fittings na bibilin mo. Ginamit ko ang pambuga kanina yun nung loob ng laptop eh. Oo, pwede nga rin. Puro kasi. Basta dahan-dahan lang. Yung pan. Lakas niyan pag binigla mo. Binigla ako sa pan eh. Humugong yung pan eh. Pero tanggal yung dumi. Hindi ko na kailangan brush yun. Kung nilakasan mo pa ng konti, baka tanggal na pinakang mga solder na. Yung bearing. Oo. Pati solder na sama. Ito Kaya nga inisip ko, magbubukas pa kaya ito laptop na. Buti nagbukas pa nung naikabit ko na ulit. mga OG na laptop, matanggal na nga muna ito. Tanggalin mo na yan, wag mo na muna ikabit. Kasi, Bakit? Likod naman eh. hindi napapangitin ako sa puno pag may ganyan. Lalo pag likod, wala namang purpose sa likod dyan eh. Ang ibang punas mo dyan yung mock-up ko. Pwede. Tingnan mo. Pasadahan ng mack-off. Matutuyo lang kasi yung mock-up na yun, butas din sa ilalim yun eh. Kaya may nakabalot sa plastic na ganyan. Kaya dinidispatchan nyo na lang din. At least magamit. Pinalawang kasi yung mismong lata eh. Kaya di mo napisain. Ito. Ayos nga. Mumukhang bagay. Polish yan. Pag yan. Parang bike ng mga Kuya Jello, pagkakarera. Kumikinang nilalagyan ng tire block buong bike eh. Para hindi dikitan ng putik. Bakit mo kasi tingnan kung bagay yung mga pyesa tapos siyempre napakadabi. Hindi, sleeper build nga daw eh. Ito yung cogs. Yung 9 speed. ZTT or race. Pwede ba yan? 9 speed? 9 speed muna lalagay natin. Kasi para magpalit man si Sir ng 9 speed. ng 9 speed, at least nakabang na yung cogs. Pero yung shifter 8 speed. Gagana ba and yan? yung chain. Mapipidal mo pero hindi talaga siya magiging maganda shifting. So ang gagawin lang natin dito, mahalaga walang kabyos. Then laban na yon. Yung stock niya kasing sprocket, anong problema? Thread type pa siya. So hindi natin siya maisasadin dito.
medyo nakakapanginayang kasi baka hindi rin makatiis si sir. Pumuli na din kaagad ng shifter and RD. At least, nakaabang na to. Bakit? Kahit nga mag-L2 muna si sir eh. Magkano ba pag L2 na 9-speed shifter RD? Magkano nga ba ang L2 na 9-speed? 1.5. Wala pa. Yung set, RD shifter. Wala pang 1.5 yun. Kadena. Pwede nga siyang mag-ano eh. O kaya, ganito gawin ni sir. Bili siya ng Deore na RD, pero ang shifter, L2 na 1:1. Makakabili pa ba ng 1:1 na L2? Meron pa rin sa Shopee. Kasi at least, nakabili na siya ng May clutch na RD na may clutch na pwede pa rin hanggang 12 speed. Gagana yun kasi shifter is 1:1. Actually, tinanong ko nga si L2 eh. Kasi meron din silang 8 speed and 9 speed na RD and shifter na ngayon. Yung sa 8 speed nila, tinanong ko anong pull ratio. Sabi ni L2, 1:1. Theoretically, pag meron kayong 8 speed na 1:1 shifter ni L2 at meron kayong, let's say, Shimano Deore M5100 na RD, gagana siya sa 8 speed. Pero dapat yun yung shifter nyo. Yung L2 na 1:1. Subukan mo na. Hindi pa. Pero theoretically. Theoretical lang naman. Wala pa tayong ano eh. Wala tayong Burner guinea pig pans na ano eh. Pan-testing. Pwede tayong mag-set up ng ganyan. Ano? Di ba si Ras, ganyan ang ginagawa? Yung meron siyang pwede mag-donate kasi sa mga shifter cable man lang ba, sa mga pyesa, para at least hindi niya nagagastusin. Tapos yung knowledge na maano niya, mapapakinabangan din naman ng mga nag-donate. Kaya pala hindi maikot na ganun kanina kasi mali yung setup. Itong pamiit nandito. Kaya pala. Grabe, taon ginagamit ni Sir ng ganito. Kaya nahihirapan akong tanggalin yung gulong kanina eh. Medyo nagtataka ako. Tapos yung pala ang dahilan. Dali. Mamaya natin iigpitan ng sobra. Dali. Malaki pa. Kahit tanginan natin to, malaki pa rin ang clearance. Pwede na. Tsaka buti, sentrong-sentro din yung frame. Yun ang iniisip ko kanina, baka hindi sentro frame eh. Kasi okay na ako dun sa, nakuha ko na diskarte dun sa wishing, wishing ang putik. Sa throwing stand. Ano ba, pinaigling wheel dishing. Oo, wishing. Wishing. Actually. Okay na. Tapos na tayo. Palitin mo na yung ano. Okay, sa ano na lang, 8mm. Eh, meron ka pala niyan. Yung malaking adjustable na yung ginamit ko hapon. Dami dyan, oh. Wisit. Ito, ginamit ko yun, oh. Banlaki. Katahala. Dinahandahan ko nga kasi sabi ko, baka may-UP ko yung ano. Kompleto yan. Pinilit ko nga makompleto yan hanggang 6mm pa yung maliit, hindi ko napansin. Nakakaligaw pa kasi. Sobrang dami kasi ito. Sinaka-over. Hindi pa kabisado, no? We'll see. Pwede pa yan. Top up na lang ito natin. kasi, maikse, no? Para sa ganyang setup. Ayun, Oo, para sa moto setup. Diretsong ganyan, eh. Nakaka-bother. Kahit sabihin mong hindi na to gagalaw, nakakaano pa rin. May sumabit yan na kung mawawalan ka ng preno, mapuputol yan. Yung kinabit ko nga na Meroka eh. Pinagpalit ko, di ba, pag ganito. Parang maiksi siya talaga eh. Parang ang daan niya talaga, pag ganito. Eh nung naiganon ko na, ang iksi. Talagang siya, moto. Moto sukat. Siguro yung mga stocks na dapat para sa Europe. Tapos, dito na lang sa Pinas. Pakiramdam ko, pero wag naman sana. Baka itong likod, kailanganin ng bagong fittings. Pero subukan muna na. Paano malalaman ba kung kailangan ng bagong fittings o hindi? May natagas. Bukod sa tagas, kasi medyo mas pipito eh. Pero nakatesting naman ako dati sa sarili kong bike. Kahit mas malala ng konti doon, umokay pa. Ang maganda lang sa mineral oil, ang nipis niyan. So kung may kahit konting tagas dito, makikita mo yan. Sa ngayon, dry. Pag piniga. Mamaya, hindi mo na napipigay, hindi pa maigpit eh. Pag maigpit na. Pag piniga, sisirit. Oo. Dapat basagad yung thread niyan. Hindi. Dati, gigil ako eh. Basta ramdam mong lapat na siya, higpitan mo lang ng konti, okay na yun. Akala ko, ubus dapat yung thread na nakalabas eh. Hindi, baliw ba kayo? Yun o. Ganda nga ng pindot eh. Wala naman. Need pa ba i-top up? Top up na rin natin, just for good faith. Wala namang umaano. Pero i-observe pa rin natin hanggang mamay. Tapos, ano pa ba? Ito na lang, routing na lang. Actually, napindot ko yung preno kanina, kaya mataas yung pindot na yun. Napindot ko ng walang rotor, kaya i-reset ko yung likod. Linis ko na muna itong chain. Para at least napapatuyo na. Ano pala yung ano natin? Degreaser? Diesel muna, kasi talagang naglalantiti ito eh. Maganda gagamitan muna ng solvent, tapos banlaw, tapos degreaser. Try natin yung hacks. Paganto nga ba? Dapat tatakpan to. Di ba? MOB. Okay naman, di ba sisilin niya doon eh. Bigyan natin. To open. Smooth din ang laro eh. Ito lock.
Daming ikot. Saddle. Yung saddle na lang. Tanggalin mo na yung pedal para hindi nakakasira sa ano. Wait lang. Test ride nyo muna, Kuya Ian. Gawa ng ano. Para dumapat tong gulong. Huwag na, paikotin mo na lang. Madudumihan yung gulong. Paikotin mo na lang. Yung double, ano. Yung punso, ginawa ko double. Oh, gas-gas kagad ng railings. Nasa lupalo pa. Malapad sa akin yung rock brush na yun. Yun, no? Tanggalin mo na lang yung pedal kasi sabi ni Sir, meron daw siyang bagong pedal. Eh. Yeah, sige, let's Ikakabit na lang pag balik niya dito. Buti nga kahit paano, hugas to dumating. Mga nasa background na bike ang malibag eh. Eh, malibag lahat. Pampunas. Nagmumukhang bago ang pinanasan. Ang sinaunang ano ng ganito yung ano, gumamit ka daw ng ano, basahan na magrasa. Di ba? Tama nga naman. Sa una lang. Tapos pag kinapitan yung grasa. Pag ano, pag nahanginan ng alikabok, wala na, kulay itim na. Ay, bago yung kable, oh. Pinalitan yung kable. Linis rin ng build. Ano, weight check. Malaman kung gumaan ba. Parang dam ko ano lang eh, pantay-pantay. Kasi gumaan nga yung porka, so Pumigat yung... pang trail yung ano eh, yung gulong eh. Pero tingnan natin. Bilisan mo ang bigat. 12.8. Hoy, gumaan. 13 Gumaan. point something to nung nakaraan. Hindi, 14 yan eh. 14.4 ata yan eh. 2 kilo rin na natabas. So kahit sabihin natin madagdagan ng pedal, so edi 300 grams, 13 kilos. Mahigit 1 kilo pa. 1 kilo na yan. Mahalaga, maangas siya. Pwede na ba yun sa trail natin dito? Pwede na. Basta mga mild trails, mga fire road, pwede na to. Tapos yung hangin ng pork, adjust na lang natin. Oo, kung base kay Sir, pag kinuha na, para maano natin talaga sa kanya. Sa weight niya. No? Pogi. Buti kasi yung gulong. Laki pa nga eh. Ganda pa clearance. Okay na. Picturean ko na. Tapos send ko kay Sir. Lagay natin dito sa ating. Kailangan ata natin bumili ng acrylic na ano. Ah, yung ano, ghost stand. May ganun lang ko. Ayun pala. Invisible siya. Hindi ko na makita. Dahil invisible siya. Hindi na alam ko nasaan. Di na alam kung saan nalapat. Walain eh. Solid oh. Kukuha lang ako ng tubig sa Minox. Nauuhaw na ako. Dapat nga, hindi naisip ko, meron tayong ano dito. Alin, bote na lang. Flask. Tapos doon ka na magre-refill sa Minox para hindi ka mabalik-balik kung mauhaw. Naisip ko na din yun kahapon. Hindi ko lang nalinis yung ano ko, Aqua Plus Tagalog. Kapal-kapal ng bote. Pero ano, hindi nagme-maintain yung lamig. Sorte nang lumamig ng 3 oras ang puto. Tagalog ako. Mga kapadyak, nakita nyo naman yung kinalabasan ng ating ano, project bike ni Sir. Sa mga gusto pa pong, may mga gustong gantong build or may ideya kayo na gusto nyong i-apply din, gusto nyong mag-upgrade, gusto nyong mag-setup ng bike, punta lang po kayo dito sa shop, baka makatulong po kami. Kung may tanong kayo sa mga bike, about sa bike, sa setup, sa kahit ano, punta lang po kayo dito sa shop, baka makatulong po kami and mapag-usapan natin yan na mabuti. Punta po kayo dito sa Minox Cyclery. Yon. Marami pong salamat mga kapadyak, ride safe and God bless.